32. Ang balita karon, lakbit saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupunan. Balita karon. Maing udto ang atong balita karon, tubling giawhag sa publiko sa mga otoridad nga itugyan sa mga rescue team ug mga medical personnel ang trabaho aron mas paspas ug mas epektibo ang padayon nga operasyon sa relief and rescue. Nagpahimangno ang kagamanan sa dakbayan sa Danao alas sa tanan pinagi sa ilang official Facebook page nga dili moadto sa ground zero kung ang tuyo maulang para content creation o mag-vlog o guban pa. Patod pa nga sa ingon niini nga sitwasyon mahimong makababag ka o mahimong risgo sa mga tinuod nga responders nga nagingkamot nga makaluwas sa kinabuhi ug makahatag og tabang. Nanginaot ang mga rescuers nga ang maong pagtinabangay, disiplina ug pagsabot o labing dakong tabang alang sa panahon karon sa kalisod din ang pagtinabangay ug pagampo mas maayo o moilabing mas importante. Samtang nagpadayon ang normal nga operasyon sa North ug South Bus Terminal sa lalawigan sa Sugbo human pakaangkon og gamay nga kadaot tungod sa linog kamigo sa Sugbo. Tungod kay gipailawom na sa state of calamity ang lalawigan gihimugatan sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro na kinahanglang magpabiling normal ang mga public transport aron masiguro nga dili mabalda ang mga tao, mga butang ug serbisyo. Usa ka visiting team gikan sa Provincial Engineering Office PEO ang padayong mihimog assessment sa mga transport facility in duha ka terminal nagpabiling operational alang sa padayon nga kalihukan niini. Bato ni Engineer Noel Gorea sa PEO, kapila lang ka kadaot sa Cebu South Bus Terminal ang nakita kasagaran ini gagmayng liki sa mga kisami ug bungbong udi makaapektar sa structural integrity sa terminal. Ang PEO miingon nga ang mga guba nga pisa sa Cebu South Bus Terminal ilisan usab sa dili madugay. Balita karon, Super Radio. Mas pinalakas. Oras 8 minutos. Talipang alas 11 sa Kabuntagon. Super Chunky Bote sa Tunes. Ato minawon karon ang report gikan sa norte sa Subo tuad dito ato kauban Super Jan Kimbote kalabot sa pagduaw karong adlaw sa presidente. Jan Kim, go ahead. Pasok. Super Radio. Yes, sa Super Edgar, nag-standby na tadiri karon sa Bugo City Hall. No movements na ta kay gilaw umang maabot na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos dire sa Bugo City Hall kundi ipahigayon ang situational briefing or situation briefings pa rin kano bali i-discuss sa mga local government unit, mga local chief executives nila Cebu Governor Pamela Baricuatro ug pa mga mayor sa norte nga naapektuhan ni ining linog na 6.9 magnitude linog nitong Martes ang sitwasyon kung sa ilang mga kinahanglan o uban pa nga baga detalye may labot ni ining linog diri sa norte nga bahin sa Cebu Super Edgar. Mo mahitabo if maabot na ang presidente diri sa Bugo City Hall Super Edgar. Sa kasamtangan wa pud idea Super Edgar no if asa na gid ang lokasyon ni ining si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pero if basihan ng iyang itinerary bisitahon to niyang village nga nahugno ang katong church nga nahugno po katong San Vicente Church nga na damage po tungod sa linog unya ang kinini ang hospital sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City ihatong bisitahon na pagkapasyente nga tuwa dito karon nga nagpatambal sa maong tambalanan sa Perencar. After niya na last na ata tong hospital niya mo diretso na pud sa dire sa Bugo City Hall kundi naka-standby agato ang mga government officials. Ako lang ning ipang-mention sa Edgar no ubay-ubay gini mga government officials natay National Electrification Agency or Authority niya nga mo'y naka-assign sa kurente sa Edgar under ni siya sa kinini ang Department of Energy unya na po ang NDRRMC head no gikan gud sa kauluhan na po ang Department of Agriculture ang DSWD Spreadgar present po rin kadapita ang mga
ang PCSO no naapod ang Philippine Sweepstakes Office dire ang PCSO naapod dire ang Doli 7 present po dire kay napite mga mamuo mga workers nga naapektuhan ni ining linog mutabang po ang Doli sa mga workers no nga naapektuhan ng ining linog. I think mugahin og 11 million pesos nga tupad program or iagi sa tupad program ang katong mga affected workers na to spread katiri sa north bali ang ilahang buhaton kung unsay kinahanglanon sa komunidad mo na ilahang trabahoon kung kinahanglan og clearing motabang sila sa clearing or kung kinahanglan manilhig manlimpyo mo na trabahoon aning mga benepisaryo na to aning tupad program pinaagi sa Dole nga mugahin og 11 million pesos sa spread cap. Unya to ang Philippine Army present po diring dapita nga to ang pag-asa maktan sa spread cap no na po si Engineer Al Kiblat present po diri kay matud pa niya kung in case manginahanglan og update sa panahon dagan sa panahon sa Sugbo makahatag siya og report kay na ang usa mo sa mga kamalaka diri spread cap mga kay gusuonan na to nga naapektuhan ni ining 6.9 galinog is really good mamalik sa ilaha mga tagsa-tagsa ka mga balay tungod kay grabe gyud ang mga aftershocks diri sa Panetgar. Sa report dito sa kauluhan gani 2,300 na to kapag aftershocks ang na-feel as of 4 a.m. So tungod niya na ang mga Okay nga kaigsuonan ba na to aftershocks John Kim atong report sa GMA karon nakutlo as of 10 o'clock. pila na 10 o'clock karong buntag doon nilain nga aftershock nga kusog-kusog 4.5. Na-confirm yeah, ni mo na diha. sa Gunson gud sa Panetgar ang mga aftershocks diri. Maka personally kuan ka kanang naka-experience ya gyud ka nga ni uyog diha gyapon sa imong nahimutangan sa Bugo. Ako sa Panetgar wala ko kabati pero nako mga kauban nga ningon nga kanang naglinog or nauyog kamay kay medyo langas mo kung klases pagkatao si kugla lakaw ba di ko kabantay kung nauyog pa katong mga nag-standby nagbarog lang kato nakaingon sila kadina nga ni uyog na sad pero So daghan pang mga lumulupyo John Kim nga wa manood silang balay hadto kan nas gawas gyapon sila. Correct sa Panetgar. Ang Medellin Mayor na istorya to si Edwin Salimbangon usa na sa mga concern lagi niya nga ang mga tao niya, mga constituente di gid manood sila ang balay kay ang uban ang liki na damage ang uban niya uban mahadlok pod na trauma ba sa katong grabing kusog lapi na kay kining Medellin dool ra pod ni sa Bugo City yan na pod sila mga damage ang damage sa Medellin o pati la Kataytayan I think damage pod na diyan napitas Medellin so ang giingon na lang ni Edwin Salimbangon ang mayor sa Medellin nga naistorya na niya ang DSWD si Secretary Rex Gatchalian na mention ni Secretary Rex nga mohatag og tent ang DSWD para sa mga kigsuonan nga di paganahan mamalik sud sa ilahang panimay kay simbag kung ulan or mun sa kay mahitabo nila sa gawas at least na sila kapasilungan sa Panetgar nilipod kayo lain tanahon ba nga naragid sila sa gawas open space pa gyud sa Panetgar tungod kay mahadlok ni ining mga sunod-sunod nga linog sunod-sunod nga aftershocks diri sa Bugo City or duol diri sa norte sa Panetgar. So this time John Kim sa laing bahin wa bay laing nadugang na diha nga mga nakalas or mga fatality nga na report. So far sa Panetgar wa pa ta nakabisita balik sa hospital no pa taga pangayo og ka-update basin diri mahatag ni og additional update ang kon mo sa dutong gitabot no movement na masagod sa Panetgar di na ta kalihok di na ta kalakaw-lakaw kagawas-gawas aning area sa Bugo City Hall tungod sa pag-abot sa presidente. Karon siguro taod mukuha tag tugang detalye ni ana. Balikan siguro sa Panetgar paabuto lang sa taning press briefing kay or taning briefing sorry ang situational briefing sa atong mga local chief executive kung sa ilang gikinahanglan no si latest update regarding aning 6.10 galinog diri sa Bugo City sa Panetgar. Ato sa gipaabot basin na adunay announcement ang presidente may labot sa tabang sa national government or sa tabang nga ilang ihatag particularly diri sa north part of Cebu sa Panetgar. Salamat Jen. Ikan diri sa Bugo City kini Tijan Kimbote sa GMA Super Radio DWS dapat totoo. Super Radio Pantay Linog. Ang Super Karon Super Dismay Padilla sa Dole. Iskot ang tabang karon alang sa mga nabiktima diha sa Northern Cebu. Daghan ang kinabangay alang ni ini nga parang dangat ni report. Super Decimay Padilla Decimay kumusta diha? Go ahead. Super Radio.
Super Ed, padayon ang gihimo nga repacking sa mga tabang nga nadawat sa Cebu Provincial Government alang sa manapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog dito sa Northern Cebu. Ang mga tabang gidala ni sa motor pool sa Cebu Province DA Compound and Valley Street, Barangay Capital Site, Syudad sa Sugbo. Nag-volunteero sa Super Ed ang mga pribadong individual o aron magamit ang ilahang mga sakyanan bitaw nga gamiton sa pagkarga sa mga tabang paingon na sa norte nga bahin sa probinsya sa Subo na sayran usab nato nga naa na sa 3,000 ka mga medical ug non-medical volunteers ang niadto sa relief center sa Cebu Provincial Capital na arapod kilid sa Kapitolyo ug nagpalista aron mo volunteera Super Ed. Ang mga estudyante mo ni ang magitahasan nga mag-repack sa mga tabang samtang nakastandby usab ang mga professionals tungod sama niining mga medical volunteers aron na mapadaadayon kung pananglitan kinahanglanon o tabang sa ubang lugar sa mga naapektuhan sa linog dito sa Northern Cebu. Padayon sa bang pagdawat nila og tabang, wato lang dito o garon usab nga maakomodara sila. Si May, Ako Super Ed. Yes, Super Ed. nakas Kapitol karon. Ni tuyok na ta Super Ed do kaganina dito ta. So sa man ni mao ni sentro sa bagsakan sa mga tabang karon. Yes, diha ang relief center sa Cebu Province nya gikan dito dadon ni sa kaning bodega sa kaning motor pool area sa Cebu Provincial Capital na adapit sa may DA compound unya dito ni siya iripaka. Super Ed mo na nga nanawat ni sila og mga volunteers labi na mga estudyante kini aron sa paspas ang pagripak niini og kada human og ripak idadon dayon dito sa Northern Cebu nya pasalamat pud sila sa mga kanito mga private individuals tungod kay ilag yung gipagamit ang ilang mga sakinan katong mga pick up aron nga maoy mukarga sa mga hinabang tungod kay naamay uban pod nga kanitong daghan na kayong mga sakinan ang nagamit mao na nga nanawagan sila og mga tabang pod sa mga private individual aron ang ilang mga sakinan magamit nga kargahan sa mga tabang daton sa norte nga bahin sa probinsya. Sa laing bahin di si May interesado sa ming masayod sa imong eksperyensya o sa imong naobserbahan sa imong pagpauli from Bugo. Nasa ka na pauli kagabi lang or this morning na? Kagabi mao gyud Super Ed no ang moag yung experience dito ni Super Pedro Pantonial di sa ingon ana pud ka sa lalim o sayon Super Ed kay ang mga matag karon ug unya dunay mga aftershock nga himuon mahitabo muuyog lang kalit Makamatikod yung ka sa mga aftershock naka-experience yung ka o sa mga aftershock dito? Unsa ka kusog ila mga aftershock? Muuyog yun sa kung kanitong katong uyog nga ato ang na-feel pag igo gyud sa linog ingon ana po dito Super Ed mo nang kanabitang mo mahunong ka kadali sa imuhang gibuhat unya mura kag malisang gamay kay kusog-kusog gyud siya pero mo to nga gipakalma ta sa mga tao nga relax lang dili lang magpanik. Murag naanad na sila sa aftershocks, murag nakadawat na. ingon ana. Unsa man ka, unsa ka frequent matter of sa ka oras kapila maigo sa mga Dili baraban. man po, mulanat man sinunog ka na, mulabay po do pila ka oras po da Super Ed ang mga aftershock. Pero di gyud kapunggan, o di gyud malikayan nga, doon na kay mabati mo na nga, mukalit lang taog kakon bitaw, kay tagkahunong sa to mabuhaton kay muuyog og kalit ang yuta niya. Dito po sa Bugo City, dito po na test po nga to apong karibtang emosyon Super Ed, tungod usab na ining mga kabanay in town nga ang imong madungog ang ilang grabing hilak tungod kay makita na lang nila ilahang mga paryente nga gisulod na bitaw og body bag nya gipahimutang atubangan sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City nya ila bitaw na mo adto sila sa hospital nya pangutanon kinsa may ngalan sa imong kabanay ma'am ngani mosulti sila ablihan ang body bag unya dito na makita nila ilahang kabanay nga naa gisulod body bag na mo kuan gyud mo kadang mo Tiyabaw. Bako, hilaktan mo sabaw gid ang mga paryente Super Ed. Nya ang dalan dito pod sa ato ng pagpauli, labi na diha sa may San Remigio ilang taytayan nga alsa ang ilang taytayan Super Ed. Katong pictures nga akong kaningon ato nya, bisan kami ni Super Pedro payawan may moagi kay base niya kalit lang malusno ba gani nag joke mi gamay ni Super Pedro ingon mi nga bita pariho bita di kay manglangoy sir. Kay grabe gyud ang kanang kaguba sa ilang mga taytayan dito. Katong mga lugar inyo naging pag-uli, di pa to inyo na sitwasyon papadong dito.
Ingon ato na, grabe, okay. mo gyud ang resulta sa pag-ingo gyud sa magnitude 6.9 nga linog. Kaning Sandre man go dili na pud sa layo pud sa Bugo. Gikan sa Bugo niya arita agi kay sa Transcentral man tani agi pa babalik. Mao to mong nasugatan yun ang mga taytayan nga upat dito kay taytayan namong nakita nga pertig yung guba. Ang una namong nakita nga katong tumbungan, pero guba kayo na ay katong Pero di gyud takot magian, nga di magian tong taytayan na. Magian siya pero di sa piagian og bus kay bugat man gid kayo ang bus. Ah. Labi na og magkarga kag pasahero magian sa motor kani magagmay nga mga sakyanan pero di pud ka pwede magkanab itong mapakusog og dagan kay nang liki na nang alsa na so hinay-hinay ang pag-agi dito sa maong mga taytayan super ed aron din nga malikayan nga dunay bati nga panghitabo. Aside from Bugo, disimi kung sa tamahibaw sa ubang lugar sama sa San Remigio o ubang lugar agi sa Mosbedilin. Wala mi kaagi sa Miguel kay sa Picas sa unahan pa siya so pedang among nagian ang Bugo, San Remigio o nya ang tabelan apektado pud ang tabelan niya ang mga tao dito super no tungod kay mahadlok lagi pang mobalik sa ilang mga bay tungod usab niining mga aftershock kay ilang gibati naglatag dalhin taon sila og tent sa gawas kani mga open space naglatag og mga kanang kung banig bata niya kani ilang mga multicab nga open ang likod nga bahin ilang giutangan og foam kay para mahimong temporaryo nga kahigdaan ning taon sa mga residente nga naapektuhan sa kusog galinog. Wala na mag-uwan dito sa iyong pag-uli. Wala na binay taligsik pero wala ka bundak. Nato pag padung na mo og kanang pagpadung na mo og uli ni Johnny taligsik siya pero wala gyud siya nga mubundak ginawagtang ra sab dayon. Ang kuan ang mga establishmento dito, mga tindahan for example, mga dapit sa lungsod o kanang mga agianan nga mga retail store, napa ba nangabli na ba? Sa gatong pagkakahapon wala gyud wa gyud kuan dito mo gani pag-abot gani namo dinhi gyud super no ang amo ging unang gibuhat ni palit mi og kanang bugnaw bitaw kayo nga soft drinks kay perting inita man gud dito sa Bugo nya wa gyud way kuryente mo nang wasad mi kapalit og tubig nga bugnaw gyud para man lang matambalan namong kauhaw pud mo nang usap pud sa problema pud sa mga nagpuyo sa ato ang probinsya sa Northern Cebu tungod kay wa gyud sila tubig nga mainom super. Ay kayo mo kahutay sa inyong load, inyong kuan sa inyong load sa kuan. No, not the load kini bang sa internet na to ba? Wa mo maputli dito. Kuan hinay gyud ang signal mo na nga nakasend mi og video katunang sa mga nay area dito nga medyo okay ang signal pero mostly Pero dito inyong mga area nga battery, muna atuan. nakasustain na rin yung battery dito. Kalois ginaw nakasustener kay nagdala ta og gipaniguro gyud nato nga magdala ta og power bank. Kulbaan gani mi kay basin og kana bitong mahurot ng power bank ba kay medyo dugay-dugay po ta nga nagpundo dito pero nisugakod naman po super ed. Yung personal nga assessment des mo lanat pa ni pila ka adlaw ang kalisod in town sa mga lumulupyo dito. Meaning kani bang ilang kahasol. So sama itong audit ba? Nga way tubig, way kuryente. Dali gid super ed. Aha. Di ba gid madali-dali kay tungod di man sa pwede dili pud pwede dalion ang kada labi na ang pag-rescue dito, pagpaayo sa ilang mga balay kay di man sad advisable nga mo himo na dayon sila og mga kuan bitaw mga pagayom-ayom sila mga panimay tungod kay maglihok pa lagi ang yuta tungod sa mga aftershock sa super ed. So from Tabugon, padung na din sa syudad sa Sugbo, wa na kaayo dagkong mga kuan, di na kaayo daghan ang mga nangaguba nga balay nyo nagian. Ang tabelan, ubay-ubay pagyud, tabelan, Santa Maria, tabelan, ubay-ubay pagyud. Pag-abot na namo og pag-abot na mo og tuburan, medyo dili na ingon ana ka grabe ang epekto ang Balamban o Quezon kay dito. Pag paulit nyo, balik gyapon mo sa Central gyapon. O tan Central mi ang among agianan pag gikan na mo dito ari mi agi sa highway. So ang Cebu City paingon sa may Compostela okay ang sitwasyon pero ang Danau walay kuryente hantod na naabot mi og Bugo City wa gi kuryente dito super ed. Okay. Salamat kayo din sa may. Manato ang mga nabalita nga nahipo sa kung Super Destiny Padilla sa Jamaica Super Radio DYWS dapat totoo. Z Plus. Gabriel Bunok sa Super Radio. Landslide sa Manipis. Karsada. Tira di Talisay. Report. Super Gabriel Bunok Super Gab. Pasok. Super Radio.
Ni dahili ang yuta sa sitio Telepono, Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay kaginang kadlawon hinungdan nga gisirhan ang karsada sa mga motorista. Si Konsel Emmy Cabiluna sa Manipis mo inipahibaw sa taga City of Talisay Traffic Operation Development Authority Constitutuda. Matod pa ni Cabiluna nga di gyud maagian ang lugar tungod sa yuta og bato nga mitambon sa karsada. Ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang City Tuda dali nga maresponde sa dapita. Ilang gibabaga ng mga sakyanan sa ubos palang nga bahin aron di na makahinayak sa pagsaka sa bukirang barangay. Ang City Tuda ni hangyo sa mga motorista nga mopaingon sa syudad sa Toledo ug mopaingon sa syudad sa Talisay nga mangita una og laing agianan. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio, ang Super Z Plus. Alan, mabahay sa Super Radio. Super Radio. Daan diri sa Ayala Heights, i-aspalto na. I-report Super Alan Mahid. Super Alan, pasok. Super Radio. Ipahibalo ni Mayor Sibal nga ito mismo sa mga motorista nga na-asfalto na ang daan di mismo sa may Ayala Heights Diversion Road sa may Trans-Central Highway ning Dakbayan sa Sugbo. Iyang klaro kini commitment sa Cebu City Government ang paghatag og safety ug seguridad sa mga motorista mga agi na mismo sa Sugutan Lagwan Gubikan. Daghan ang mga disgrasya ang nahitabo dahil mismo sa may Trans-Central Highway Libina dapit di mismo sa may Barangay Bosay pataas ning Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Mahid sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Hangtod daw sa sunod higayon ning tulumanon balita karon. Super Radio, Pantay Linog. Atong ipagtutukan higayon na mga kapuso ang mga kalihukan, kalambuan, mga nakalain-lain nga paagi labi na kining paghatag na pagpadangat sa tabang ngadto sa mga nabiktima nga mga kaisuna to sa Northern Cebu. Iabot na dito sa Bugo si PBM pag-check nining mga biktima sa Linog. Ipaabot siya nga mo brief sa o hatagan og briefing may tungod sa danyos sa maong kusog nga Linog. Sa unahan usab iyang gisugo ang mga ahensya sa gobyerno nga immobilize tanang assistance para sa biktima sa maong Linog. Ibrayag siya sa iyang simpatiya sa tanang mga kabanayan nga dunay mga iksunan o mga kadugo nga nagtimain taon o nakalas sa maong talagman. Tuwa dito nga itong kauban si Super Jan Kimbote doon ay mga dugang update karong taon-taon. Alas 11:20. Ang Kimbote sa Tulas. Ito balikas Dakbayan sa Bugo. Si Super Jan Kimbote. Jan Kim, go. Yes, Super Edgar, karong mag-oras sa waiting dia punta ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug upan po na to ato ang mga government officials, national agencies, mga local chief executives, Super Edgar. O sa mayon nga schedule ni Jan Kim? Before 12 ang pag-abot sa Presidente or after 12 na? Before 12, actually, Super Edgar, before 12 good siya. Oo, pero basin na i-check it maayo sa Presidente kay ubay po pianig damage ang Bugo City. Basin diha sa nalangan Super Edgar ang kanang yung mga areas ba nga iya gitanaw ang damage gyud sa Bugo City og before sa mo anhi there is kanang situation briefing Super Edgar no? Sa pikas na ibahin Super Edgar ato lang gipahibaw nga na istorya to kaganina si GM Kit Comendador sa CPA, Cebu Port Authority ug naa siya diri karon nag-assessment po ni sila Super Edgar sa mga pantalan diri sa north side pag iyahang gi-mention sa ato ang Pulang Bato Port no is di sa gid magamit karong taknaa karong oras sa tungod sa damage nga naangko niini sa 6.9 nga linog magnitude 6.9 Super Edgar. Ang kanang Pulang Bato di magamit ang Hagnaya Port iyahang check pwede pa daw siya pero for passengers lang karang sa tao lang siya magamit Super Edgar dili sa pwede ani mga cargo Super Edgar no tungod kay naman siya mga evident mga klarong damage tungod sa 6.9 nga linog. Ang pwede ra sa daw ron nga magamit ang kitan-aw nila karon nga basin mag-usab sila og ilahaning usbon ang pagtunggo sa mga barko is diri sa may daan bantayan kining sa may Maya Port. So diha dapita surprisingly matud pa ni GM Kit Comendador nga wag daw sila kabantay og damage ko na mga minimal lang gyud kaayo superficial lang kaayo nga damage Super Edgar. So far ang Maya Port ang in good condition sa mga pantalan Super Edgar. Ang Hagnaya
na-damage siya pero magamit pa pero para lang sa mga pasahero dili pwede sa mga cargo. Ang Pulang Bato Port mo gihulagway nga heavily damaged or damaged good Super Edgar nga di pud magamit karong nga oras. So posible ang katong mga mopadala og relief efforts gikan diha sa dagat ari na lang sila agi sa Maymaya Port Super Edgar kay pahimutang or tarong ang pantalan diha karong nga mga oras sa Maya Port sa may daan bantayan Super Edgar mo lang Dili lang utana gi-announce. na to, John Kim, ang Kawit Port. Kawit sa Port, Midillion. Midillion, wa pa na mention balik ni Kit Comendador Super Edgar. Akong ipangutanag balik kay ongoing ang ilahang assessment Super Edgar o if magamit bagid or dili so far ang kanang tulo ang na-mention ni GM Kit na posible ongoing pa sab ang inspection sa kinini ang mga engineering nato diha dapita sa mga pantalan Super Edgar. So far ang iyang na-mention nga okay accessible is ang Maya Port sa daan bantayan Super Edgar, no? So kana lang mga updates lang gikan sa ato ang GM Kit Komendador sa CPA. Sa pikas bahin no ni bisita po diri si Consolacion Mayor, ang Mayor sa Consolacion dili para sa mga yugtabang pero iyang gi kuande lahi ang iyang tuyo Super Edgar iyang gikonsulta ang mga mayor so niya kung sige kinahanglan sa mga mayor mo sa diyang gihatag sama sa Midillion ang Medellin Mayor si Edwin Salimbangon request man og kanang for health emergencies so iyang gipadala iyang mobile health services unya ang katong sa daan bantayan I think ipo ko musayop na sila problema sila ang infrastructure so kwarta ang gihatag or financial ang ilang gihatag sa daan bantayan ang uban kay food and water man ang gipangayo sama sa Bugo City so mo sad ang iyahang gihatag na pud sa diri karon kay kung sa pay mahatag sa Konsolasyon inhon medyo naigo man sad sila na feel man sad nila ang linog 6.9 pero wa man sila maggrabe ipod so ang ilah karon is ang pagtabang sa mga duol nga mga LGU local government unit so isip pagtabang ihang gikonsulta kung unsa gikinahanglan sa LGU para dili pun masayang mo sad ang ihatag sa mayor sa Konsolasyon Super Edgar. So karon waiting gyapon ta sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diri mismo sa Bugo City Hall Super Edgar. Balik Di ka diri sa gawas kini si Jan Kimbote sa GMA Super Radio DWS dapat totoo. Thank you kayo, John Kim. Mabalik ta mga kapuso sa pagpulong na. Ito na pag adayag na sa hunahuna sa Presidente karong taon-taon ikan sa dakbayan sa Bugo. Tanbay mo sa ato ng Sunod Tulumanon. Oras alas 11. Super Radio Bantay Linog Special Coverage. Bantay Linog updates karong mga oras sa live gikan sa may Northern Cebu. Super John Kim Bote pasok. Super John. Yes, sa Super Highway ito paminaw ng social ang situational briefing ni PBBM uban sa mga local chief executives. Mo, sir. In 5 municipalities, natin ito po, I think there's some in Carmen, Bantayan, San Fernando, San Rio, and Socorro, sir. We have around 563 families. And now, kasi wala ko yan, now meron na. But we're sending over the kits and all the family food. Alright, siguro, naging report mo na ng OCD. That's it, sir. Sir, good morning. So, based on the effects of this earthquake, we have reported 170,959 affected persons, or equivalent to 47,221 families. And there were incidents of landslide, 2, and structural fire, 1, and unobserved tsunami, 1. Although there are casualties as reported, there are 72 deaths, and on our record is 294 injured. But based on the report of the governor, there are 366 injured. So the province of Cebu declared a state of calamity. We have opened 4 evacuation centers on our record, and there were 720 families inside evacuation centers. There are also 597 damaged houses, wherein 501 are partially damaged and 96 are totally damaged. And there are still 9 not passable
roads, 5 affected bridges, and 3 seaports, plus there are still 10 LGUs experiencing power interruptions. So, likewise, 3 LGUs experiencing telecommunication interruptions. For our assistance, sir, we already provided around 5.6 million coming from the SWD and other LGUs. So, for our humanitarian assistance, we have deployed and distributed 6,800 family food packs. Likewise, we have delivered 2,000 ready-to-eat food, and we have a standby fund and stockpile of 60,676,590 for from the SWD. We also deployed SRR teams, 7 teams, but composed of 200 plus personnel, and also 10 medical teams who assisted in the hospitals and other municipalities. We initially delivered the tents, which was used in the hospital, and there are 1,000 hygiene kits which were also distributed. And so we provided also fuel for to support the mobility assets of the responding units. So for now, that's all that we have provided and assisted the province of Cebu. All right. Which municipalities still have no electricity? Alin mga bayan wala pang kuryente? Sir, Tabuelan and Tuburan, sir. Medellin? Wala pa. Wala pa. Pero sabi sa Bugo, by tonight, Second, that was your assessment. Yes, sir, all the backbone are fixed except for the 2 towns. Ngayon, ang next step is ayusin po papunta sa mga bahay, sir. So, nani can... Yeah, sure. As of 6:25, we have 2 operational switchyards already, the Mantayan and Compostela. So transmission power generation is no problem. Now, the delay in energization is the safety protocol, sir. Gradual ang integration per feeder. So, already finished 16 out of 24 feeders. So there are only 8 feeders left that will affect about 64,000 households. And the co-op will finish it by Friday. They have to check papasadahan nila, sir, isa-isa. So just to make sure the household connections are not compromised. In Go City, by 12 o'clock, the 4 feeders will be operational already. So on all other areas, konti pasensya lang po, safety protocol, hindi pwede biglayin, i-graduate. But there's no not for the CBFO 2 to supply the franchise area. No major damage in the distribution infrastructure except for one substation na nagkaroon ng leak, and it's only a minor repair. So hopefully by Friday we can have full integration of the power. Ano lang siguro ko is that to make sure you just inform us kung yung hospital, if the municipio is still operational, that it's all energized, water, hospital, and the municipal hall. Because sometimes they report to us, so we can double check that. Thank you. All right. Yes, I think people understand that we have to be careful before we switch. People but anyway, so this is quite fast that we are mabilis na ibalik ang kuryente because critical yan. Ang nakikita namin that are still problematic are the distribution of water and food. But we have made arrangement already kung saan tayo nakapag-kailangan. You will have to
you will have to designate and mayor, you designate mga distribution center kung saan ibabagsak ng DSWD yung mga relief goods, yung mga food, yung mga water supply, kung ano pa, yung mga health kits, at ano mga binibigay natin sa mga displaced. Dahil according to the governor, the estimate of displaced families is 65,000 around the province. So that's what we are going to do. Those are the people that we have to support until they find better. Yes. Sir, I mentioned this relief in stadium. There are around 300,000 boxes ready to go. It's already in the province, it's produced in the province as well. So all we need from the governor and the mayors will be family to deliver. But rest assured, we have more than enough food packs. We also have those small ready-to-eat boxes that's ready to go for areas na wala pang power. The kitchen is on site. The water purifying supply, I believe, is here. We're pulling out some more from the other regions. But the food, sir, we're okay. We just need the help of the LGUs to do the last mile distribution. Well, for the water purification, we are also depending on MMDA, as usual. Ilan purification units na pwede mo? Sir, kanina po umaga may dumating na kung 20 units na nakaka-filter po yan ng 18 gallons per minute. Nag-coordinate na po kami sa LUWA para po saan i-position yun para yung sa source ng i-filter na water. Kasi we understand na medyo brownish para po yung tubig. Para po ma-filter namin for distribution. We have 20 units po now and then may darating pa po. Kasi yun lang po yung match sa Mr. President. Correct, Your Mr. President. The mayors have to send us list of mga areas where we need to send the relief goods. Kasi yung mga accept, centralize namin yung mga donations. Nasa Capitol lahat. So it's Capitol and DSWD who has the goods. So that's why you have to let us know saan yung mga distribution centers. Because we are also sending water trucks for the water. So please, we need the list of the people who are affected, the financial assistance, and also we need the area where we can give our relief. We depend on the LGU, of course, for that information. And also, but yet, when it comes to relief goods and water supplies and everything, we need for you to help us where are the priority areas, who are the families that are most in need. But does not mean, you know, there was a time that binibigyan pa ng ticket yung para wala if they want. It's not we don't count. So kung ano yung kailangan nila, they can have as many as they actually need. And that's where the assistance from the LD, the mayor, will be critical. But once we respond, pag nagsimula na ang pagdating ng sa mga areas ninyo ng relief goods, tuloy-tuloy na yan. Hindi tayo problema. Kasi nga, yung isang gawaan ng relief goods, ng relief packs ay nandito sa Cebu. Kaya